Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, meron na naman tayo dito sa Sausawan Corner, no? Merong another influencer na nag-react, 'di ba? So, pakinggan natin. Pinasa sa akin 'to eh. Ito ay si Ma'am Hadi and Siha. Tama ba yung basa ko, Siha? Ayun ang Ma'am Hadi. Familiar sa akin 'to. Napapanood ko na ito noon pa eh. Kaya lang ibang issue lang yung ano, yung napanood ko sa kanya. Panahon yata yun ni Maka High Blood. Kung ano, naalala ko yung dati. Or, hindi, no. Hindi pala panahon ni... Naalala niyo yung ano, influencer na nagtaray sa ano, sa Bagger, sa Walter Mart. Parang nireakan yun. Dun yata, nireakan ko rin kasi yun. Parang dun ko siya na, ano, napanood na una. So, pakinggan natin yung, ano, yung sasabihin nito ni ma'am. Alam niyo, napanood ko yung video ni Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos, after he got released. At first time ko siyang nakita na hindi dominant, hindi loud, kundi he's broken. Iba na yung energy niya. Wala Sorry, na yung usual natatawa ako dito, sana may puso-puso pa si FLM mo. confidence, parang pagod na, parang wasak, no? At kahit hindi ko siya gusto pero bilang tao, may kurot pa rin eh. Oh, I'm not siding with him sa mga kalakwahan or mga mali niyang ginawa. Pero para sa akin, napaka-harsh naman kasi ng ginawa sa kanya. Okay lang yun, yung sinabi niya. Hindi ko naman anuhin yun na sabihin niya yun. Kasi nga, naiintindihan naman natin, si ma'am ay hindi naman alam yung extent ng ginawa ni Sir FLM eh. 'Di ba? Kaya, syempre, mahaharsh yan talaga. Actually, kahit ako din, sometimes, no, pag napapahiya yun si Sir Norman Mangusin, pag napapanood ko na, lalo na yung pag yung yung gumaganon-ganon siya, nakakaramdam din ako ng awa. Pagka halimbawa napupuntusan siya. Pero ano kaya kong panghawakan yung puso ko na paglabanan yun kasi alam ko kasi yung history eh. 'Di ba? Pero to si Ma'am, hindi ko rin naman masisi. Kung kung talagang ano, kasi ganun talaga min eh. Kasi yung puso ng tao kasi, yan ang hindi nadidiktahan. Idadala ka talaga niyan kung saan-saan. Tama man o maling desisyon, di ba? At puso din ang nagpapahamak sa atin. May due process naman tayo di ba? Ibang klase kasi yung emotional damage. Dumaan naman due process ah. Alin ba dun yung ano, yung hindi ano, dumaan sa due process? Yung ano, yung pagpapahiya, yun ba yun? 'Di ba? Sometimes no. Tama yung sinabi ni Ma'am. Hindi ko kukontrahin yun ah. Tama naman yung sinabi ni Ma'am. Pero sometimes no, ah unfair lang sa mundo na pag ang tao no, pag gumalaw wala sa due process, pero pag siya yung napapahama, kailangan i-due process. No? Rhetorical question yung sinabi ko. Pero naiintindihan ko din naman siya. Totoo naman yun. Tama naman na may due process. Kaya lang, alin ba dun yung hindi, yung sinabing wala sa due process na ginawa? Yung ano ba, yung pagpakita sa kanya? Di kung ganun ang nangyari, di file nila ng case. 'Di ba? Ng public humiliation. Hindi na mabubura yung clips, hindi na mabubura yung mga memes, hindi na mabubura yung moment na nakita ng buong bansa yung pagdurog sa kanya. Pero alam mo ba, ma'am, yung pinaggagawa niya na pamamahiya din, na hindi ko sinasabing tamang gumante ha, kasi hindi yan ba mentality mo, pag ginawa kailangan gawin. Pero ang pinapaintindi ko lang dito, mas maganda sana alam ni ma'am yung history ng mga pamamahiya na ginawa nito. Ultimo, ang bata pinatulan nito eh. Pati nga yung ano, yung sino ba yon? Pati nga yung ano, yung midget, hinamon yan eh.
Yung kilala nyo si 69? 69 ba yung name nun? Ayan o, pakinggan nyo to ha. Ito ba alam mo to, ma'am? No, ikaw punggok na unano ka pag nakita kita, bitihin kita. Makita mo yung hinahanap Diba? mo. Hindi Yung pamamahian na yan, yung punggok na unano na sinasabi. Meron yan eh, yung isang, ano eh, yung video na yan eh. Saan na ba yun? Si 69, Udeng TV ba? Wait lang ha, hanapin natin yung video na yun. Pero, yun eh, yun yung gist nung hamon eh. Tapos hinamon ng boy tattoo. Norman Mangusin. Tingnan nga natin ha. Wala eh, pero nakita nyo naman, di ba? Kung paano niya ipahiya yung unano. Pati nga bata pinatulan eh. I'm sorry if hindi ako prepared kasi biglang lumitaw eh. Yung sinasabi ni ma'am na parang ang pagkakaalam kasi ni ma'am walang ginagawang mali si Sir Norman Mangusin. Tapos bigla siyang pinahiya na ganon. Anyway, pagpatuloy natin marami nangyari na ganon. Hindi ko lang makalkal, sorry ha. May mga bata na pinatulan yan. Yung ginaganon-ganon siya. Nakay Mighty Manong yung video nun eh. Tapos yun nga, yung unano nga, yun nga daw, ay hindi pala unano, yung term punggok daw. Yung sinabi niya, midget yun eh. Na tapos dito parang hindi sa part lang ng ng nakakaalam ng buong istorya. Para kasing parang hindi katanggap-tanggap ito na makakuha ng simpatsya. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya kung bakit, ma'am ha. Kasi may mami-mention mo dito yung pamilya nito eh. Hindi na mabubura yung moment na nakita ng buong bansa yung pagdurog sa kanya. Pero nga nagpakakak, di ba? Nung kinalat nito yung nude pictures. Eh, hindi rin alam ni ma'am yun. I feel bad, lalo na sa pamilya niya at mga anak niya. Lalo na sa pamilya niya. O tanongin natin yung mismong kapatid. You feel bad ba? Sir Jam Mangusin? Ito. Sagot ni si Sir Jam Mangusin, kapatid ni Sir Norman Mangusin, ha? May nagtanong, Lord, sir, masasabi mo, malapit ang mahoyo o utol mo? Sabi ni Sir Jam Mangusin, malaki na siya at kaya na niya sarili niya. Kita mo, yung mismong kapatid, ha? Walang pake. So just imagine kung ano yung taong yan. Siyempre, ikaw kapag kapatid mo, concern ka dapat eh. Pero ito ba, naiintindihan nyo ba? Ultimong kapatid niya, walang pakialam sa kanya? E di sana nagsalita na rin pati si Nanang Remy regarding dyan. Yun, nanay yun. Di ba? May mga kapatid yan nagsalita. O dumalaw man lang sa kulungan. O ba't hindi nadalaw yan? Kahit nga yung unang pagkakulong niya, walang dumalaw niyan. Bagkus, minura-mura niya pa yung nanay niya eh. Tapos you feel bad. Ayoko namang questionin yung validity ng feelings mo, no? Kaya lang, ito kasi epekto kapag hindi mo alam yung istorya. Siyempre nasaktan sila. Hindi nga eh. Kaya na nga daw niya yun, malaki na siya eh. Di ba? Doon pa nga lang malalaman mo kung anong klaseng tao ito sa pamilya niya.
Tapos, napahiya rin, di ba? Hindi, parang hindi naman. Clueless din si ma'am, eh, Eh, no? pinarada nyo ba naman si Norman on national TV? O, sinabihan pa ng kung ano-ano, may pabanda pa. What's that? Ha? Sabi ko nga, di ba, accountability and cruelty are not the same thing. Pwede naman tayong mag-demand ng justice nang hindi nagse-celebrate ng breakdown ng tao. And you know what scared me? Ha? Ang bibilis natin magsabi na, kasi karma na niya yan, no? O, buti nga sa kanya. Hindi, may karapatan kasi magsalita yung iba, lalo na yung mga nabiktima. Diba? Wag mong pakikialaman yun, yung part na yun. Yung point of view mo, nirerespeto ko yan. Kasi alam ko naman na wala kang alam. Kaya mo nasasabi yan. Pero yung mga taong dumanas ng hirap sa kamay nito, wala kang pakialam kung sabihin nila yon. Wala kang paki. Na ano mo na ba? Nakita mo na ba yung yung affidavit ng mga biktima ng human trafficking? Baka mamaya mag-reverse yung sinasabi mo to pag nabasa mo yun. Kahit nga NBI na nakabasa nun, hindi nakatiis eh. Pinost niya sa online, natanggal sa trabaho eh. Sometimes, no, yung pagiging ganito din, yung pag downplay sa feelings ng mga tao na nakakuha ng justice, minsan offensive din yan eh. 'Di ba? Akala niya siguro, oo, mayabang na napahiya, buti nga sa kanya. Akala niya ganun. 'Di ba? Ako, nirerespeto ko itong feelings mo dahil alam kong wala kang alam. Pero wag mong pangungunahan yung mga nagsasabi ng ganun, lalo na yung mga katulad ni The Kings na magsasabi ng ganun. 'Di ba? Na in-announce ni FLM na magnanakaw yung tao nang walang due process. Sila Mighty Manong na laging binubuli yung anak. Tapos nagsasalita ka dito na kukwestiyonin mo yung pagsabi nilang karma yan. Ay, nako. 'Di ba? Maintindihan ko sa regular na netizen lang na yung nayabangan lang kay FLM tapos gano'n ang sinabi. Or kahit na eh. I'm so sure alam din nun yung history ni FLM kaya nasabi nila yung mga ganung bagay. 'Di ba? Ang bilis natin mag-enjoy sa pagbagsak ng iba. Ako I'm very open na hindi ko gusto si Norman Anong part doon na hindi mo gusto dahil mayabang siya? Kasi yun lang naman alam nyo eh. Mayabang yung tao eh. Ano pa ang alam mo sa susunod? Alam mo bang pumurdoy ng maraming matandang OFW yan? 'Di ba? In-interview naman yung hanggang ngayon si Ma'am Karen Yuki Whitmore ayon sa kanya 3 loan pa yung binabayaran niya. Matanda na yun ha. Sorry, medyo umaano kasi ako. Ayoko lang kasi na dina-downplay yung feelings ng mga nakakuha ng justice eh. Parang 'di ba? Hindi ko naman wini-wish na sa'yo mangyari, pero I'm so sure makakaramdam ka ng kagalakan just by knowing lang kung ano yung history niyang taong yan. mangusin. Pero hindi ako yung tao na magbubukas ng popcorn habang may nasisirang reputasyon sa harap ng camera. Because today, it's him. Tomorrow, pwedeng kahit sino yan. Kasi sa social media, they can build you up in 1 year and break you in 1 day. So yeah, I don't celebrate collapse. I believe in consequences, but I also believe in humanity. Problema nga yung pinagtatanggol mo hindi alam yung humanity eh.
Pwede kaya, pag natapos ang lahat-lahat, pwede kayo i-release yung affidavit ng mga biktima ng ng human trafficking, nang malaman mo kung ano yung humanity na tinutukoy. Anyway, well, ganun ulit, nakaka-high blood pero wala tayong magagawa eh. Kailangan intindihin kasi nga superficial lang yung yung alam nila eh. Sa akin, hindi ko ini-invalidate yung feelings niya. Pero wag mong panghihimasukan yung mararamdaman ng mga taong nakakuha ng justice. 'Di ba? Kung sa'yo, dapat ganito ang ginawa, sa'yo yun. 'Di ba? Anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.